Rafi, una pakwento muna dun sa mga hindi familiar sa gawa mo. No? Paano ka ba na-involved dito sa coverage ng drug war? At ano yung ginagawa mo ngayon? Well, nag-cover ako yung start pa lang, yung July 2016. And it was because of the promise talaga ni Presidente, yung presidential campaign pa lang. Nag-promise siya that thousands will be killed. And familiar na rin ako sa mga nangyayari sa Davao by that time. And hindi ko to tinake for granted itong mga promise niya na maraming mamamatay. And definitely yung pagpasok niya bilang presidente and nagsa-start na yung pag-round up ng mga tao. Actually, even before siya na umupo, may nagsa-start na mga patayan nangyayari. And I took it upon myself then. I asked yung office, which dati nag-work ako sa Inquirer, pareho tayo. And I asked yung editor if kung pwede ibalik ako sa night shift because I did this for a year back in 2007. So I could really compare what was happening before at yung panahon ni former President Duterte. Okay. So yun, tuloy-tuloy lang. Pag-cover ko, I resigned 2017. Then it was my own decision too. Oh, it was my own decision too. And I knew also the importance of documenting yung this sad history ng bansa natin. And Rafi, having documented these atrocities since 2016, no? Ano yung naging reaction mo nung nabalitaan mo na finally na si Duterte na aresto at inilipad na sa ICC? Sige. Actually, inaasahan ko ito mangyayari to. Hindi ako talagang nagulat. Based sa mga pronouncements niya, sa pag-instigate niya ng killings, and all that. Nakakagulat lang yung mga pangyayari during the arrest. Yun ang hindi ko in-expect. Because smooth lang siya. It was quite fast. And parang, it was planned. At siguro most surprising of it all was nangyari siya sa panahon ni Marcos. And I guess yun yung parang hindi mapaniwala mga tao. Because of course, yung mga pronouncement na dati na parang hindi siya magko-cooperate sa ICC and all that. But it did. And syempre, napakasaya. Actually, I have to be honest, hindi ko pa siya napoprocess eh. Parang overwhelming din yung feeling kasi I had to work. Tuloy-tuloy pag-cover. At sometimes, parang hindi na ako makakover eh. Parang gusto ko na lang tandaan ko eh. Hinintay ko hanggang makalipad yung plane eh. And I was monitoring it since news. And finally, nangyari na to. Dun sa tagal ng pagko-cover mo sa sa drug war na yan. Ito tatanungin ko statistics pero not because I just want to talk about the numbers. Gusto ko lang mabigyan yung mga tao ng idea ng gravity ng sitwasyon base rin sa coverage mo, no? Ilang bang kayo mga nakunan mo in the course of your coverage of the drug war, of documenting it? At ano yung mga pinaka-tumatak sa'yo? Kasi I know, diba, ng mga previous conversations natin, dala-dala mo siya eh. At saka may tama sa mental health, diba? Hindi ko na talaga siya binilang bawat isa, no? But siguro yung mga first 6 months, kaya ko sabihin pag-compile ko ng archive ko ng photos, I've covered siguro more or less mga 100 deaths. I'm not saying per crime scene, 100 crime scenes. Kasi sometimes in one crime scene, there are 5, 6, 7 in one. But until siguro mga December or January, parang nasa bilang ko, nasa 100 na siya. And I have colleagues who've documented more. More. And just imagine yung buong panahon na yun, kung gaano karaming namatay. Yung magnitude niya, how can I compare? 2007, I used to cover the night shift. And yes, there were already, may mga patay na dati. Let's face it, may mga extrajudicial killings na dati. People packaging tape, dump bodies. Meron na yan. But you will never
parang cover it every day, every night. Sometimes 1, 2, in a week, 3. Pero ito hindi eh. 5, 10, 15. And the most was 32 in one night. Ito yung nangyari sa Bulacan, August 15, 2017. You will never have that number. And you will never, kasi I was asked this question over and over again. Kasama ko mga colleagues ko sa night shift. And they, mga veterans to, covering the night shift for years. 10 years even. And parang sa kanila, nothing, hindi to normal. Parang kasi sanay na sila sa patayan. Pero sinabi ko, nakakita na mo kayo ng ganitong karaming patayan sa gabi-gabi? At siguro medyo desensitized na sila. Tumatakbo na lang sila pag marami. I mean, pag may makalaman sila, more than 3, doon lang sila tatakbo. Pero hindi. Kami, ang panang nasa pumapasok sa utak namin, we should cover as much as we can. Lalo na in the first 6 months. And in difference talaga, because they were telling me. Kaya even sa amin, sa mga journalists, even yung mga photographers or journalists, media at the time, hati eh. Hati. Sa ganito, some were approve itong campaign ni former president. And kami, I will never agree sa patayan. And yun yung sabi kong difference eh. You never had a president who instigated the killings. That's the difference. That's why my international media, that's why dati yung mga photographs na rin, maabot lang yung kunyari sa either tabloid or sa mga metro pages, but never will you see it sa mga front pages before. And I said, kasi pahulo tayo na nag-instigate ng patayan. Base sa karanasan mo, Rafi, no, sa dami ng mga na-document mong pinatay sa ngalan ng drug war, anong tugon mo pag sinasabi nila? Pag-usapan na natin official PNP figures, no? At 6,500 something. Lahat daw yan ang laban. Yeah. Kaya daw pinatay. Anong tumatakbo sa isip mo pag sinasabi nila lahat yun pumatay, lahat yun lumaban, kaya pinatay? Base sa karanasan mo sa pag-cover. Naratibo nila yan eh. At hindi yun yung only narrative. 6,252 alone. Yung numbers nito, malaki to. Tao to, bawat isa. At kung parang sa kanila, napaka-normal yon. Hindi ko tatanggapin na normal yon. Ito yung official number nila, 6,252. From July 1, 2016 to May 31, 2022, the last day of the president. Ito yung official number nila, 6,252. Pero meron pang 20 plus thousand, yung tinatawag nila deaths under investigation. At hindi tayo talaga sure doon kung lahat ito kasama sa drug war. Let's face it, pero yun nga ang hinahanap natin eh. Hinahanap natin isang independent na investigasyon, magsasabi, ilan ba talaga namatay? At hindi talaga sincero ang gobyerno para investigahan to. It's been what? More than 8 years. More than 8 years. From this 6,252 that were killed by the police, sa alam ko, there are only 5 cases na may conviction. At kasama dito si Kian Lloyd de los Santos. Si Jake Ju na namatay sa loob ng kampo. Philippine National, sa loob pa ng Krame, di ba? Yan Rafi yung para magka-idea yung viewers natin. Ano yung naging epekto sa inyo niyan? Kasi supposedly, di ba, stilled na yung emotions pag journalist, no? Lalo pag hardcore yung kino-cover mo. Pero sabi mo, this was the first time that we saw something of this magnitude. Ano yung naging epekto sa inyo bilang isang tao? I think yung first night alone ko lang, doon ko nakita talaga may something na nag-change. First crime scene ko pinuntahan, first night ko sa night shift back in July. Forgot, second week of July. Tatandaan ko, 5 minutes pa lang ako, kakapasok pa lang, may crime, may patayan daw sa Manila. So I went there, cover ako. Pero what was, alam mo yung nag-iba, yung nilalabas na yung mga bodies, 3 sila pinatay, nanlaban daw. That's the usual narrative na umiikot. At habang nilalabas yung mga katawan, niload na sila sa sakin ng punerarya, pinagpapiestahan yung mga katawan, mga tao, even police, pinipicturean sila ng cellphone. Narinig ko talaga,
Narinig ko yung mga tao nimumura yung mga tao, yung mga patay. Sorry yung language ko, but si hayop kayo, buti nga sa inyo. At doon pa lang na talaga may nag-struck ng chord na parang bakit walang empathy? And I was saying this before, something changed. Naging ano ba siya? Naging consistent yung ganyang observation mo? Na doon sa Hindi, iba mga kinover mo? Talagang kinokondemn? hindi lahat. I can't say lahat. But I remember it became so normal. Actually, yung mga ibang crime scenes, nakita mo yung mga tao parang nagtatawanan na eh. Napaka-normal na lang sila. Nakikiusyoso, nagtawanan, kanya-kanyang haka. Pero yung awa, no, meron din iba, but naging sobrang normal siya. And ako, tatandaan ko pa talaga, may isang beses, may nagsiselfie pa eh. Tabi ng bangka eh. And may time talaga parang nag-snap na ako na parang kinonfront ko na parang nakakatawa ba to? Nakakatawa ba to? Iba eh. Yung sa meron pa isang beses sa may Malabon, tatandaan ko, isang karinderya. I don't know anong intention nila, pero yung pangalan ng karinderya, Tokhang Sizzlers. Tapos yung menu nila, yung menu nila, binalot na ganito, sinalvage na ganito. And ako parang, nakakatawa ba to? Naging normal na ba sa kultura natin yung patayan? At tinatanggap lang natin to? I think yun yung talagang driving force for many of us who did not just want to document yung killings, but yung hindi pumapayag na maging tama to. Na never tayo mag-agree na maging normal to.